ang ganap mga kutsero, eh, 'di ba nagkaroon na nga ng price cap tapos marami nag-aalala diyan sa price cap na 'yan. Actually kanina yung ano niya, kanina yung, first day. Dapat bukas pa, eh. Pero may mga ano na, may mga nagbaba na ng presyo as of, kanina. May mga bali-balita na ano, na umabot ang pinakamababa na bigas ngayon is yung well-milled rice na umaabot ng ano, ₱45. So, ₱45 mga kutsero, yung well-milled rice. So, ayun. So ngayon mga kutsero, marami pong agam-agam yung mga tao kasi alam naman natin na kapag usapang mandatory na pagbaba ng presyo, eh, may ano yun, may mga consequences yan. Tulad ng anong klaseng consequences. At ilang beses ko na nakwento 'to, eh, yung sa supply chain, 'di ba? Sa supply chain, sa bilihan ng ano, ng, mga produkto, laging may producer ta's merong consumer. Ang pinakadulong usually ang mga nagiging biktima ng ano, ng, usually ang mga nagigipit pagdating sa supply chain, eh, yung mga nasa dulo. So, si producer, kung sino man yung gumagawa ng produkto, tsaka or si retailer, 'di ba? Usually sila yung naiipit. And na-mention ko po ito before sa isang video natin. Sabi ko, sana sana merong ano, programa si presidente or merong something, subsidy man lang sa mga sa dulo, either sa retailer or sa producer. Yung producer mga magsasaka natin 'yan. So, yun yung huling ano, yun yung sinabi ko sa huli kong video. Pero mga kutsero, eto na yung ano, kumbaga yung sagot doon sa nabanggit ko na yun. Okey, papakita ko sa inyo. Eto yung naging sagot ni presidente. Ayan, Marcos vows aid for retailers affected by rice price cap, says EO39 only temporary. So ang ano, ang ayuda niya ay wala sa production side, wala doon sa side ng mga magsasaka. Nandoon sa side ng mga ano, ng retailer. So, buti naman, 'di ba? At least merong ano, ayan, buti naman kasi at least merong ano, merong ayuda doon sa whichever will be much affected. So, yun po yung binanggit niya kanina sa kanyang pre-departure speech bago siya pumunta ng ano, ng Indonesia kanina. Sabi niya, President Ferdinand Marcos Jr. on Monday assured rice retailers affected by the issuance of EO39 or the mandated price ceiling on rice on rice of the government's assistance. So syempre may video 'yan. Syempre hinanap natin yung video niyan. So ito yung sinabi ni presidente, which for me mga kutsero, this is good news. This is very very good news. Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Isasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas Yun ng pala. ganito. Lumalampas na 50 pesos ang bawat isang Mga kilo. hoarder talaga problema. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po, sa aking pag-iisip, ang aking pag-approach pagka dumating sa ekonomiya, ay nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay Self-correcting naman yun. pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. Wait lang, pause natin dyan. Gusto ko yung sinabi ni presidente na ano yung sinabi niya dyan na, dito pala, ito. Yung sinabi niya dito na as much as possible, ayaw niyang pakialaman yung merkado. Alam niyo kasi mga kotsero, ang market, self-correcting yan eh. So, hindi mo talaga kailangan pakialaman ng merkado as much as possible.
Syempre meron naman mga laws of economics, supply and demand, etc., etc. So, hindi mo na talaga kailangan pakialaman yan. Kaso, kung merong nagmamanipulate, kung merong nakikialam, o merong nagdidistrong ka sa normal na sistema ng merkado, yun nga, sinabi ni Presidente, kailangan na niya mag-step in. And I think that's the right, that's the right approach. Para sa akin lang naman yun. Siyempre, may mga magdi-disagree sa akin, di ba? Yung mga mahuhusay daw ng ng mga ekonomista ng 20 CPP. Pero syempre, at one point, the government has to step in. Lalo na kung yung problema is no longer hindi mo na siya makokontrol within the natural boundaries of the natural laws of economics at in mga and the market. So tama po yung ginawa ng presidente, no? Tama lang na na yan. Nakialam na yung gobyerno diyan. Kasi may dumidistrong ka talaga eh. Tuloy natin 'to. At pangalawa, kailangan ko po, kaya patuloy po ang ating magiging kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga hoarder. Tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, kailangan na masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao, dapat naman huwag na natin dagdagan ng kanilang kahirapan. Pangalawa po, kailangan ko may paliwanag, ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas, tapos na ang season. At kaya't pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Right. Ngunit, dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pangatlo, naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na may ipit. Dahil sila ay bumili ng mahal na bigas, Tama. Ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yon. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, Yun. ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Tama. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer, ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Yun! Buti na lang! Palakpakan na si Presidente dyan. Alam nyo mga kutsero, yan yung iniintay ko eh. Buti na sabi na ni Presidente. Iniintay ko yan simula last week. Simula nung in-announce yung yung price cap. Sabi ko, nako may tatamaan dito, may malulugi dito. So, ang ina-assume ko nung binanggit ko last time, ang ina-assume ko yung bibigyan ng ayuda yung mga farmers. Kasi sila yung sa kanila yung stage 1 sila yung producer sa supply chain. So, ang iniisip ko baka magbibigay ng mga in-kind na suporta, 'di ba? Mga abono, 'di ba? Mga seedlings, pwede ring ayuda na financial, etc., etc. But this time, mga kutsero, baliktad. Iba yung approach. Kasi, mga kutsero, meron na kasing existing na kasi yung programs for the farmers through DA. Diba? Ay, sorry, mali na pindot. Ayan.
Existing na kasi yung ano, yung mga programs through DA. So meron ng mga ayuda para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Department of Agriculture. But this time, pinompyang, kumbaga parang Fernando po ba, pinompyang na gano'n. Yung dulo-dulo. So this time, ang binigyan naman ng suporta ng ayuda, ito namang mga retailers. Kasi mga kotsero, syempre nga naman, halimbawa, naalala ko yung isa kong video previously, kung bibilhin 'to ng mga retailers from the wholesalers ng ano, let's say ₱40 per kilo or 43 o ₱42 per kilo. O so maliit na yung margin nila. Per kilo ilan na lang. O let's say kung 43, o di ₱2 na lang yung margin nila o yung kikitain. So saan naman nila malulugi naman sila doon sa per kilo, 'di ba? So eto mas madaling i-control 'to, kung yung sa retailer. Mas madali siyang i-control, mas madaling i-predict, mas madaling i-control, mas madaling ibigay lalo na kasi marami tayong mga retailers association, na puwedeng puwedeng pagdaanan nung ayuda na galing sa DTI tsaka sa DSWD. So, maganda 'tong naging program ni PBBM. Pinompyang niya yung problema, kaliwaan. Pinompyang, dalawang tenga. So, meron ng programa para sa mga magsasaka through Department of Agriculture. Tapos meron na ring program for the retailers. Ang pinaka-issue kasi talaga dito, mga kotsero, yung gitna. Yung mga smuggler sa gitna. So, at least, 'di ba? At least meron na-isolate mo yung problema. Ang sagot naman dun sa nasa gitna is law enforcement. Law enforcement naman 'yon, mga kotsero. So, tingnan natin kung ano yung magiging diyan, yung magiging next steps ni Presidente. Pero good job, palakpakan si Presidente diyan. Good job ka diyan, Presidente. O game, let's tuloy natin. Kaya huwag sana kayong mag-alala. Alam po namin na ito'y mga bago na sistema na ating ginagawa. Ngunit kagaya ng aking nasabi, ay napipilitan tayo dahil sa mga puwersa na na kuminsan ayaw tumulong sa ating mga kababayan. Ngunit gagawin natin ito upang makatiyak naman ang taong bayan na hindi napakalaki ang kanilang ginagastos para naman sa kanilang pagkain, para sa bigas. At ang pangalawa, huwag po kayo mag-alala, mga rice retailer. Naunawaan po namin kaagad na maaabala kayo dahil Tama 'yun. iisipin nga ninyo na may Abala talaga. malulugit. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat, para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Kaya't sana naman ito ay magiging, kagaya ng sabi ko, this is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at maibabalik natin Maliban sa dati hoarding. nating kinasanayan na presyo. Maliban sa hoarding, Mr. President, yun na lang ang magiging sa next time. Yun na lang. So, this is a good, by the way, yung pala, EO39. Kaya po pa ulit-ulit na sinasabi ni Presidente na temporary lang siya. Kasi temporary lang pala talaga siya. 60 days lang pala to, if I'm not mistaken. Parang 30 or 60 days lang talaga. Iintayin lang talaga pumasok yung mga imports at saka yung ani ng mga magsasaka. So, this is really temporary. But I think identified naman na ni Presidente yung yung bulto ng problema. At yung solution niya is very very timely. At saka yun talaga yung kailangan, kumbaga. Yun talaga yung kailangan ng mga tao. And naalala ko nga merong ini-interview sa News 5 ba yun? Basta may ini-interview na na mga retailers association na sila mismo nagsa-subsidize na pala sila matagal na. Since June yata, June or July. Matagal na pala sila nagsa-subsidize. So, to control nga yung sobrang taas na presyo. So, this time, dahil hindi na raw kaya mag-subsidize this time, gobyerno na yung sasagot ng subsidy. Para, syempre, kawawa naman yung mga retailers natin.
Wala naman siguro nagnenegosyo ng palugi. Di ba? Wala naman siguro nagnenegosyo para mawala ng pera. So, so kailangan din talaga sila bigyan ng suporta. And this is a good solution. At least it's a band-aid solution sa mga dito sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ng bigas specifically. Meron pa rin mga nagrereklamo, sabi mahal pa rin daw ang presyo ng bigas, meron pa rin daw 60, 70, 60. Meron pa daw 50, may 60, etc. etc. Alam niyo po mga kotsero, malinaw naman yung utos eh. Dalawa lang, yung well-milled at saka ano pa yung isa, yung mas mura. Yung di ko alam kung anong tawag doon sa isa eh. Milled lang yata, milled tsaka well-milled na rice. So, yun lang talaga yung nilagyan ng price cap. Yung iba kasi wala. Specialty yun eh. Specialty yun. So, kailangan doon. Hindi mo pwedeng presyohan yun ng mababa. Hindi mo talaga pwedeng kontrolin ang presyo nun kasi specialty yun. At saka I don't think malaki ang merkado ng mga specialty rice. I don't think. Ayan, regular milled. Ayan, sabi ni Mike Jose. Ayan, sorry. Regular milled at well milled. So, doon lang yung price cap. So, wag na po kayong malungkot. Kalma lang, kalma. At least meron tayong di ba? Merong 41 pesos tsaka merong 45 pesos na pwedeng pagpilian. And sabi nga ni Presidente, lalabas na rin yung darating na yung mga in-import within the second week of September. And meron na rin tayong what do you call this? Ani. Mag-aani na rin within this month. So, di ko lang alam kung gaano kalaki yung aanihin kasi nakailang bagyo tayo this month? 3? Di ba? Ay, dalawa pala. May Egay. Ay, 3. May Egay, may Goring, tapos kanina, Hana. Lahat yun sa norte. Nandun lahat ng palayan. Diyos ko. Good luck. Good luck sa atin kung paanong sistema ang gagawin diyan. Pero again, I think sabi ko nga sa inyo mga kotsero, let's give credit. Let's give maninita kung kailangan manita, di ba? But also let's give credit wherever credit is due. And I think dito sa instance na to, the credit is due. So palakpakan ulit natin ang presidente. Good job. Good job ka dyan, Mr. President. Anyway, hanggang dito na po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and to follow me on our Facebook page. God bless all of you and I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright? So, bye everyone. See you next time. Bye.